Kalaunan ay nagpasya si Eliza na maglakad papunta sa bakuran upang tingnan siya. Pagdating doon, nakita niya isang pamilyar na figura ng babae na nakatayo sa tabing isang lalaki nakahiga sa isang sofa. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanila at kaagad na nakilalang mga ito. Natigilan si Marcela na makita si Eliza. Hindi niya inaasang nandito siya. Hindi pinansin ni Eliza si Marcela at mabilis na tumingkayad sa tabi ni Tyrone. Sinuri niya ito at napansing hindi na ito ganap na may malay. Tyrone! Tyrone! Paulit-ulit niyang tinatawag pero ungol lang ang naririnig niya. Hindi matatag ang kanyang tugon sa pag-iisip na maaring galit si Marcela dahil pinilit siya ni Tyrone na pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Tumayo siya mula sa tabi ni Tyrone at tinanong si Marcela nang may masamang tingin. Anong ginawa mo sa kanya? Napaubo si Marcela at tumingin sa kanyang relo. Sa ilang sandali lang ay makikita mong makukuha ang lalaking mahal mo. Patuloy niya. Sigurado ako na ikaw ang pumasok sa isip niya para hiwalayan ako, hindi ba? Well, hindi ako minahal ni Tyrone pero mahal ko siya. Ang problema, hindi ka karapat-dapat na maging kaagaw ko. Paulit-ulit kong ipapanalo si Tyrone para sa sarili ko. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Eliza. Mas nag-alala siya kung bakit nakahiga si Tyrone na walang malay. Bulag ka na ba? Hindi mo ba nakikitang bote ng inumin sa sahig? Halatang lasing siya at tinawagan niya ako, sabi ni Marcela. Nagtaka si Eliza kung bakit tinawagan ni Tyrone si Marcela at sabay tawag din sa kanya. Nang itinuon ni Eliza ang kanyang tingin kay Tyrone at muling suriin siya. Pinalagay niya na maaari talagang lasing ito. Anong ibig mo sabihin na makukuha siya sa loob ng ilang minuto? Eliza only had time to process what Marcela said a few minutes ago. Bago pa makasagot si Marcela, maririnig na ang mabibigat na hakbang ng mga tao sa paligid ng bahay. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Eliza nang makitang maraming sundalong sumulpot sa iba't ibang bahagi ng bahay. Hindi nagtagal ay nagtamang mga mata niya kay Nylon. Pinagmasdan niya si Nylon na naglalakad palapit sa kanya. Hindi inaasahan ni Nylon na makikilala niya si Eliza dito. Nylon, anong nangyayari? Tanong ni Eliza. Bumuntong hininga siya at sinabing, pumunta ako dito para arestuhin si Tyrone. Anong kasalanan niya? Pinamunuan niya ang bansa ko. Ito ay mabigat na kasalanan. Hindi yun ang dahilan kung bakit nandito si Nylon. Nandito siya dahil tinawagan siya ni Marcela. Ngunit dahil nakita niya si Eliza, dito nang hindi inaasahan. Kailangan niyang i-justify ang kanyang ginawa. Napagtanto mo na ba na naghahari ka sa isang bansa na hindi ka mamamayan? Ikaw ay may kasalanan din, sabi ni Eliza. Eliza, tumigil ka. Alam ko magkaibigan tayo pero dapat maintindihan mo rin na ako Major General ng bansa at hindi ako manunood na may mang-ahas sa akin, sabi ni Nylon at inutusan ng kanyang mga sundalo. Arestuhin siya. Habang naglalakad ng mga sundalo patungo kay Tyrone, tumayo si Eliza sa harap ni Tyrone at pinaghiwalay ang kanyang dalawang braso. Kailangan mo munang dumaan sa akin bago mo siya makuha. Eliza, umalis ka na. Matigas na sabi ni Nylon. Ito ang unang pagkakataon na magiging mahirap kay Eliza ang tono ng boses niya. Pagkatapos ng lahat, naging malumanay siya sa kanya pero hindi niya gustong pagtatanggol ni Eliza kay Tyrone. Sa pagkakaintindi ni Nylon, sa hindi na mabilang na beses na siyang nasaktan ni Tyrone, bakit pa niya pinagtatanggol ito? Walang hahawak sa kanya, gigit na Eliza. Eliza, huwag mong bastusin ang posisyon ni Nylon. Siya ang presidente ng ating bansa at wala ka na magagawa tungkol doon. Alam mo naman masyadong delikado tumayo laban sa kanya, hindi ba? Huwag mo siyang hayaan saktan ka. Umalis ka na, sabi ni Marcela. Napangiti si Eliza at nagtaka ngunit bakit umaarte si Marcela na parang may malasakit sa kanya. Nylon, hindi ako papayag na kunin nila si Tyrone. Sobrang determinado ni Eliza. Kailangan nilang saktan siya bago sila makarating kay Tyrone. May katuturan ba na ipagtanggol siya pagkatapos ng lahat ng sakit na naidulot niya sa'yo? Inis na sigaw ni Nylon. You don't understand love. If you do, you will know that love is based on the actions and reactions of the other party. Mahal ko siya at hindi ko to ikinakahiya. Kailangan mo muna akong barilin bago mo siya makuha, sabi ni Eliza. Sa sobrang galit ni Nylon ay naikuyom niya ang kanyang kamao. Umalis na tayo, aniya. Tumalikod at nagsimulang maglakad palayo kasamang mga kawal. Nylon, Nylon, aalis ka ng ganon-ganon lang? Tanong ni Marcela sa malakas na boses ngunit hindi lumingon si Nylon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa mawala na siya sa paningin niya. Galit na galit siya at may kalokohang plano sa kanyang isipan na isasagawa na niya ngayon.
Pagod na siyang maging malambing kay Eliza. Matagumpay na ngumiti si Eliza at sinabing, "Witch, ano ngayon? Isa ka sa mga dahilan kung bakit nandito si Nylon. Ngayon umalis ka na dito." Tumingin si Marcella kay Tyrone na nakahiga pa rin na walang mali at sinabing, "Hanggat hindi niya mababawi ang kanyang alaala, may pagkakataon pa ako." Ngumisi si Eliza, hindi nag-abala sa kanyang mga salita. "Umalis ka na." Tumango si Marcella at nagkunwaring gustong lumayo. Bigla niyang tinanggal ang hairpin ng buhok niya sa likod at mabilis na nilapit sa leeg ni Eliza. Ginabayan to ni Eliza ng reflex at pinigyan siya ng isang matunog na sampal, kaya napatras siya. Malapit na yon, kung hindi niya nasalag ang pin, duguan na sana siya sa sahig ngayon at nahihirapang mabuhay. Sinugod niya si Marcel at bago pa niya mabalanse ang sarili, binato niya ng dalawang malakas na sampal ang mukha niya na naging dahilan para mahulog siya sa pool. Si Marcela hindi gaanong sanay sa paglangoy, kaya mabilis siyang nakahanap ng paraan palabas ng pool, ngunit siya ay basang-basa. Pinulot ni Eliza ang bote ng inumin sa tabi ni Tyrone at binuhos sa basang-basa niyang katawan. Pagkatapos ay hinawakan niyang kanyang sando at sinabing, "Walang hiyang babae, sobra ng sakit na naidulot mo sa akin. Ang nanay mong dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. At ikaw ang dahilan sa likod ng pagkawala ng alaala ng aking mga anak at kanilang ama." Takot na takot si Marcella. Hindi siya kasing lakas ni Eliza at alam niyang walang kwentang lumaban. Lalo lang magagalit si Eliza. Kinaladkad niya si Eliza patungo sa kinilalagyan ni Tyrone at ng kanyang leon. At nang makita ng mga leon si Eliza na naglalakad papunta sa kanilang lungga, kasama si Marcella, tumayo sila at umungol na parang nakita nilang kanilang biktima. "Eliza, please. Eliza, nakikiusap ako. Huwag mong gawin ito. Hindi pa ako handang mamatay." Takot na takot si Marcella. Nakakatakot ang mukha ng layon na kung siya'y itapon sa loob, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong mapunta sa lupa bago siya maging pagkain ng mga hayop. "Eliza, gagawin kong lahat ng gusto mo, please." Napaiyak si Marcella at nagpupumiglas na hindi makagalaw ngunit mas malakas si Eliza sa kanya. Patuloy lang niya itong hinila ng magaspang patungo sa yungib ng leon. "Eliza, hindi pa ako handang mamatay. I'm sorry sa lahat na nagawa ko. Alam kong karapat-dapat ako sa kamatayan pero hindi ka maaring maging katulad ko. Huwag ka maging isang mamamatay tao. Please, please." Nagbingi-bingihan si Eliza at nagsimulang buksan ang maliit na pinto ng metal na yungib na leon. "Ikaw ay isang masamang babae." Sa kalaunan ay binuksan ni Eliza ang pinto sa yungib ng leon. "Please, please Eliza, please. Natatandaan mo magkapatid tayo." Taimtim na pakiusap ni Marcella. Ang mga luha sa kanyang mukha ay maaring punan ng isang walang laman ng pool. Nilak ni Eliza ang lungga ng layon at binitawan siya. Mabilis siyang umayos pabalik at nakahinga ng maluwag na may halong pasasalamat. "Salamat talaga, salamat," sabi niya. "Hindi ba sabi mo, gagawin mong lahat ng gusto ko para pakawalan ka?" Tanong ni Eliza. "Oo, gagawin ko." Gusto ni Marcella tumakas ngunit hindi imposible. Siguradong makukuha siya ni Eliza. "Maupo ka sa sahig, may itatanong ako sa'yo." Utos ni Eliza. Napakunot ang noo ni Marcella sa gulat ngunit hindi siya nakalakas loob na tumutol. Malinis ang sahig ngunit nakakatawa siyang napaupo sa sahig ngunit hindi itong pagkakataong panindigan ng kanyang pride. Kaya napaupo siya sa sahig. "Good," nakangiting sabi ni Eliza. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Paano mo nagawang alisin ang alaala ng mga anak ko at ni Tyrone? Kung magsisinungaling ka, isinusumpa ko na magiging pagkain ka ng leon. Magsabi ka ng totoo at katotohanan lang. Naiintindihan mo ba?" Tanong ni Eliza. Galit na galit si Marcella sa loob ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag yon. Hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng kahihiyan sa buong buhay niya. "Pina-inject ko sila ng doktor," sabi ni Marcella. "Dahil sa injection kaya nawalang kanilang memorya." "Oo," sagot ni Marcella. "Paano kung mababawi ang kanilang alaala?" Tanong ni Eliza. "Imposible yan. Sinabihan kong doktor na turukan sila sa paraang hindi na nila mababawi ang memorya nila," sabi ni Marcella. "Witch?" Nagmura si Eliza. Si Marcella ay tumawa sa loob ngunit napanatili ang isang kalunos-lunos na mukha sa labas. "Well, pag nagising si Tyrone, dapat ipagtapat mo sa kanya na ginawa mong alisin ang memorya nila ng mga bata. Naiintindihan mo? Papatayin ako ni Tyrone kapag nalaman niyang niloloko ko siya," sabi ni Marcella. "Gusto ko nga patayin ka niya." Sabi ni Eliza tumingin sa kinaroroonan ni Tyrone. Nakahiga pa rin siya sa sofa habang nakapikit. Naisip ni Eliza na baka nakarecover na siya sa kanyang pagkakalasing at malamang natutulog na siya.
Pagkatapos ay pinuntahan niya si Marcel at kinaladkad ito sa balikat saka kinaladkad papunta sa kinaroroonan ni Tyrone. Lumuhod ka, utos niya at kaagad namang lumuhod si Marcela. Nanggisingin na sana niya si Tyrone mula sa pagkakatulog. Naalala ni Eliza kung paano walang pusong sinugatan ni Marcela ang kanyang pisngi. Ng kutsilyo ilang buwan na ang nakakaraan. Sumimangot siya ng malalim at galit na tumingin sa kanya. Minsan mong tinusok ng kutsilyo ang pisngi ko nang walang awa, sabi ni Eliza at lumuksong puso ni Marcela. Natakot siya na saktan siya ng gusto ni Eliza. Dahil dito, sinipa ni Eliza sa panga si Marcela gamit ang kanang tuhod na napasigaw siya sa sakit. Nanginginig ang isa niya pang ibabang ngipin na parang mahuhulog at kaagad na puno ng dugo ang bibig niya. Napahawak si Marcela sa kanyang bibig sa sakit at umiyak. Ngumisi si Eliza. Anong pakiramdam? Nakapasok na sa tenga ni Tyrone ang sigaw ni Marcela. Saglit niyang ipinikit-pikit ang kanyang mga mata at binuka iyon. Napaupo siya ng tuwid at hindi na nakakaramdam ng pagkalasing. Maaliwalas ang kanyang mga mata at ngayon ay ganap na siyang may malay. Eliza! Tawag niya at napalingon sa kanya si Eliza na nakatalikod sa kanya. Pagkatapos ay nakita ni Tyrone si Marcela sa sahig na may dugong bumabagsak sa kanyang bibig. Anong nangyayari dito? Tanong ni Tyrone. Bago pa makasagot si Eliza, sumigaw na si Marcela. Tyrone! Pagmamakaawang sigaw niya. Tinawagan mo kung pumunta dito dahil lasing ka at pagdating ko, nakita ko si Eliza dito at sinimulan niya akong bugbugin. Dinala pa niya ako sa kulungan ng leon at gusto niya akong ipakain sa kanila, sabi ni Marcela habang umiiyak. Hindi ba hiniwalayan mo na ako? Bakit hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin? Sinaktan mo ba siya? Tanong ni Tyrone kay Eliza. Oo, matapang na sagot ni Eliza. Bakit? Mapuro lang boses niya. Dahil karapat-dapat lang sa kanya yon. Tinanong ko kung bakit mo siya sinaktan. Naging malakas, malupit ang boses niya. Dahil masama siya at karapat-dapat siyang saktan, sagot ni Eliza. Dahil? So wala pa siyang nagawang sinaktan mo siya? Sino bang nagsabing wala siyang ginagawa? Ilang beses na niya ako nasaktan at nasaktan ka rin, sagot ni Eliza. Sa tuwing naaalala ni Eliza kung paano inalis ni Marcela ang kanyang mga anak sa kanilang memorya, parating niyang gustong patayin si Marcela. Ang pinagdaanan niya ngayon kay Marcela ay wala pa sa kalahati ng plano niyang parusahan siya. Sinaktan mo siya dahil lang sa galit. Walang ginawang mali si Marcela sa'yo. Hiniwalayan ko siya dahil sa'yo pero sinaktan mo pa rin siya. Nasaan ang konsensya mo? Tanong ni Tyrone na naiinis na nakatingin kay Eliza. Lumabas ka, utos ni Tyrone kay Eliza. Excuse me, umalis ka dito, hamak na babae, sabi ni Tyrone. Tuwang-tuwa si Marcela sa loob. Napagtanto mo ba na iniligtas kita mula kanino? Laging inililigtas ni Tyrone ang sarili niya sa tuwing may problema siya. Pinutol ni Marcela si Eliza dahil ayaw niyang ilantad ni Eliza ang katotohanan. Pinuntahan siya ni Nylon dito. Tumayo si Tyrone at sinigawan si Eliza. Sabi ko, umalis ka na. Napatras si Eliza sa takot. Masama ang loob niya kay Tyrone. Siya na itong iniligtas niya pero siya pa itong napasama. Sige, sinamaan niya ng masamang tingin si Marcela at lumayo. Tumingin si Tyrone kay Marcela at nagtanong, bakit ang daming puot sa pagitan niyo ni Eliza? Hindi ko alam kung anong ginawa ko para sa kanya. Hindi niya talaga ako nagustuhan. Nakakaawang sabi ni Marcela. Ayaw mo rin sa kanya. Nung huling hinayaan kita na gawin ang gusto mo sa kanya, tinusok mo ng kutsilyo yung pisngi niya. Malala yun. Kung hindi ka galit sa isang tao, hindi mo magagawa yun sa kanila, sabi ni Tyrone. Pero sabi mo kailangan ko siyang saktan. Tandaan mo, ayaw kong gawin yun pero pinilit mo ko, sabi ni Marcela. Kahit na, masasabi ko pa rin na galit ka sa kanya, sabi ni Tyrone at tumawag sa kanyang doktor. Tinawagan ko ng doktor para pumunta at gamutin ka. Hintayin mo siya sa sala. Pakiusap, tulungan mo kong tumayo, hiling ni Marcela. Lumapit si Tyrone sa kanya, hinawakan ng kamay niya at tinulungan siyang tumayo. You look hot. You can go inside. Hindi pinansin ni Tyrone ang kanyang mga sinabi. Pinagmasdan niya ito habang naglalakad papasok. Napabuntong hininga si Tyrone. Bakit laging may komplikasyon sa tuwing magdedesisyon siyang bigyan ng pagkakataon si Eliza sa kanyang puso? Hindi naman siguro sila tinadhanan na magkasama at pinaglalaroan lang sila ng puso nila. Pumasok siya sa loob at nagbihis. Samantalang si Marcela na nasa sala ay muling tumawag kay Nylon at sa sandaling sumagot siya, sinabi ni Marcela, umalis na si Eliza, pumunta ka na dito. Sigurado ka bang hindi pupunta dyan si Eliza hanggat hindi dumarating ang mga tauhan ko? Tanong ni Nylon. Magtiwala ka sa akin, sagot ni Marcela. Sinong tinatawagan mo? Tanong ni Tyrone. Sumulpot lang siya sa likod niya at naghinala na siya. Mabilis ay tinago ni Marcela ang kanyang telepono.
at lumingon sa kanya. Wala. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ni Tyrone habang umuupo sa katabi niyang couch. Kinabahan si Marcella. Hindi niya alam kung narinig ba ni Tyrone ang usapan niya sa telepono. Of course, I love you. Kahit na hiniwalayan mo ko, hindi ako magsasawang mahalin ka. Sabi ni Marcella, kahit na masakit pero kung itong magpapasaya sa'yo, kailangan kong tiisin ang sakit. Hindi ko sinasadyang saktan ka pero kailangan ko na muna mapag-isa sa ngayon. Sabi ni Tyrone at biglang nag-demand. Pwede ko bang makuha ang phone mo? Pero bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Ibigay mo na sa akin. Hiningi niya, nagsimulan tumibok na malakas ang puso ni Marcella. Paano kung makita niyang tinawagan niya si Nylon? Hindi ba niya iisipin na isa siya sa mga kaaway niya? May mga private na mga bagay dyan. Dahil hindi na tayo kasal, hindi kita pwedeng hayaang i-check ang phone ko. Sana maintindihan mo, sabi ni Marcella. Hindi ko kailanman hinawakan ng phone mo nung kasal pa tayo. Akin na, hiningi niya. No please Tyrone, please hindi ko maibibigay ang phone ko, sabi ni Marcella. Di kikilalanin kita bilang kaaway ko kung hindi mo ako papayagang makita ang telepono mo. Halatang halata na may tinatago ka sa akin, sabi ni Tyrone. I swear with my life, wala akong tinatago sa'yo. May mga secret files lang ako sa phone ko, sabi ni Marcella. Gaano man kaakit-akit si Tyrone, determinado siya na huwag hayaang kunin ang kanyang telepono. Huling beses na to, akin ang phone mo. Determinado rin si Tyrone na tingnan ang kanyang telepono. Gusto niyang makita kung sino kausap niya sa telepono. Bago sumagot si Marcella, bumukas ang pinto at pumasok ang ilang kawal. Tyrone Aliman, arestado ka, sabi ng isa sa mga sundalo. Para saan? Kaswal na tanong ni Tyrone na nakaupo. Ito ay isang utos mula sa Major General. Ang mga sundalo lumapit sa kanya. Gusto ni Broderick na labanan ng 6 na sundalong pumasok dito, pero may baril sila. Magiging masyadong delikado at baka marami pang sundalo sa labas. Naglakas loob si Nylon na arestuhin siya. Napaisip si Tyrone na tinayaan niyang pusasan siya ng mga sundalo. Pakiusap, huwag niyo siyang hulihin. Pakiusap. Sinubukan ni Marcella ang pigilan ang mga kawal. Her pretense is really good but Tyrone doesn't let her go because her words don't carry much concern. Pakiusap, tumayo si Marcella sa harap ng mga kawal at ayaw silang palayain. Ngunit itinaboy siya ng isa sa mga kawal na parang isang ibon. Siya ang mahal ko, kailangan mo kong patayin bago mo siya maagaw. Hindi ako papayag na kunin mo siya, gigit ni Marcella. Kinasa ng isa sa mga kawal ang kanyang baril at tinapat kay Marcella. Babae, umalis ka na o pasasabugin namin ang iyong ulo. Tumanggi pa rin si Marcella. Marcella, makakalabas din ako. Please, hayaan mong kunin nila ako, sabi ni Tyrone at nagsimulang umiyak si Marcella. Lumayo siya, humihikbi ng husto. Habang pinagmamasdan ng mga sundalo, lumalayo kasama si Tyrone. Sa sandaling si Tyrone at ang mga sundali nawala sa kwarto, napangiti si Marcella. Gusto niyang maaresto si Tyrone upang magawa niyang mawala ang kanyang memorya sa pangalawang pagkakataon. Nung huling pagkakataon, tinanong siya ng doktor kung gusto niyang iturok niya kay Tyrone ang permanent memory loss injection o temporary memory loss injection. Dahil sa takot sa mangyari sa hinaharap, sinabi ni Marcella sa doktor na magbigay ng temporal loss injection kay Tyrone at sa mga bata. Pero ngayong tila nawawala na sa kanya ang lahat, hindi na nababawi ni Tyrone ang kanyang alaala ay hihiwalayan niya na ito. Paano kung mabawi niya ang kanyang alaala? Siguradong ililibing niya ito ng buhay. Kapag nahuli na si Tyrone, madali niyang maipapadala ang doktor upang turukan siya ng permanenteng memory loss injection. At pagkatapos ay padala siya sa isang bansa kung saan hindi niya maalala isang bagay mula sa kanyang nakaraan. Siyempre, pupunta siya doon para tumira kasama niya doon. Ang bansang iyon ay magiging isang malayong bansa sa North Hill na kahit na 2 araw sa paglipad ay hindi maaabot ng distansya sa pagitan ng 2 bansa. Sa ganoong paraan, maaari niyang ipanalo si Tyrone sa kanyang sarili at syempre si Nylon ay maaring makuha si Alyssa sa kanyang sarili. Para naman sa mga bata, hindi niya talaga kailangan ang mga ito. Masaya si Marcella sa kanyang plano. Masaya siyang umupo at pagkatapos ay tumawag sa kanyang ina. Nang sinagot ito ni Conchita, sinabi niya, naaresto si Tyrone ni Nylon. Mabuti, sagot ni Conchita. Sinabi sa kanya ni Marcella ang lahat ng kanyang plano at sinabi sa kanya ng babae na ituloy ito. Bye mom, sabi ni Marcella at binaba ng tawag. Masaya siyang suportado ng kanyang ina ang kanyang idea. Pagkababa ng phone niya sa gilid niya, ay may sumulpot sa loob ng salang inupuan ni Marcella, yun si Tyrone Aliman. Naramdaman ni Marcella ang puso nagpupumilit na bumagsak sa kanyang bibig. Nanginginig siyang tumayot halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga tuhod. Tahimik na lumakad si Tyrone patungo sa kanya na may ekspresyong hindi mabasa.
Patuloy ang pagpintig ng puso ni Marcela na kaagad sumakit ang kanyang ulo. Agad siyang guminti at sinabing, "Tinakasan mo sila ha?" Ngumisi si Tyrone at naglabas ng baril sa bulsa. Saka inunat sa kanya sabay tumayo sa takot. "Anong? Tyrone, please. Huwag mo kong patayin. Narinig kong lahat na sinabi mo sa phone," sabi niya habang nakatutok pa rin sa kanyang baril. "Gusto mo ko maturukan ng permanent memory loss injection, hindi ba? So talagang ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng alaala?" Tanong ni Tyrone. Ano kayang mangyayari ngayong alam na ni Tyrone ang lihim ni Marcela? Ito na ba ang katapusan ng pagpapanggap ni Marcela? Ano ang gagawin ni Tyrone ngayon napatunayang si Eliza nga ang tunay na ina ng kanyang mga anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.